Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Mayo 27, tuig 2026. Mga biyan, ini na ang ika-4 kag katapusan nga Miyerkules karon nga bulan sang Mayo tuig 2026. Sa ginaandar manging kaupod ninyo tubtob alas 9:55 subong nga aga. Ako ang inyo alagad JP Herbas. Subong adlaw mga biyan, gina sa ulog naton ang Idul Adha. Nag-upod kita sa mga sambayanang Pilipino. Ilabi na sa aton nga mga kauturan nga mga Muslim sa pagdumdum kag pag-obserba sang pista sang sakripisyo. Labaw sa tradisyon ang adlaw nga ini ang nagagda sa aton nga mangin instrumento sang kalinong, paggiya, kag pagkabalaka sa isa kag isa. Ano man ang aton sining nga tribo, ano man ang aton nga ginapatihan, kabay nga mapuno sa nga pugay ang aton sining nga mga puloy-an kag mga komunidad. Sa liwat, isa ka mapagpalang Eid Mubarak sa lahat. Samtang hinatamyan naton sang isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Mayad-ayad gid nga aga sa aton man nga mga suki tagplamati gikan sa nunay tuhay nga mga probinsya sang Western Visayas, sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subongman, sa mga kultura naton gikan pa sa Negros Occidental. Mayad-ayad gid nga aga sa inyong katanan o sa mga bag-o lang nakamataw kung nakabugtaw o himos na sa inyo sila nga pamahaw. Nag-enjoy ang ining holiday upod ang inyo sining mga pamilya. Sa
Sa aton nga pagpangalagad, subong nga aga mga biyan, lakip sa aton nga pag-istoryahan ang nangin resulta sa 2025 National Health and Demographic Survey naging patpat kahapon sa Philippine Statistics Authority o kung sang PSA Western Visayas. Katuyuan sang sining survey nga mga biyan nga mabuligan ang aton sining nga mga policy makers. Kag subong man ang aton nga mga program managers sa pagdisenyo sa mga programa kag estratehiya nga ginalauman magapanami sang ikayong lawas kag magadala sang massive development sa mga Pilipino. Kung ano ang resulta sang sining nga survey, ilang aton nga istoryahan mga biyan sinigid lamang madugay. Samtang good news sa balita nasyonal. Formal na nga ginpakilala sa Department of Finance kung DOF kag Bureau of Internal Revenue kung BIR ang bag-o nga taxpayer portal para sa mga taxpayer nga sidalom sang large taxpayer services. Ang ining portal ang may katuyuan nga obrahon nga mas madasig kag mas organisado ang pagdubala sang tax record kag mga transaksyon sang taxpayer pinaagi sa isa lang ka digital platform. Pinaagi sa sining nga portal, mahimo na nga makit-an sa mga taxpayer ang ilang registration details, gin-file ng mga tax return, subong man mga tax payment, account ledgers, kag makabaton man sila sang system-generated reminder para sa mga compliance requirement. Mapadasig man ang mga serbisyo sa gobyerno kag mabuhinan ang kabudlayan sa mga Pilipino sa pagpakigtransaksyon sa gobyerno. Sunod kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Kabahin ang TV portal sa Digital Transformation Program sa ahensya para nga mapanami ang taxpayer experience, mapabaskog ang efficiency, kag mainganyo ang voluntary compliance. Dugang pa ni Mendoza, pilot implementation pa lamang ang sistema para sa mga large taxpayer services, samtang padayon nga ginapanami kag ginapasangkad ang portal sa idalom sang modernization efforts sang BIR Dares. So it's a good thing, especially sa mga negosyante naton na no need na mga biyan nga magpadulong sa mga talatapan sa Bureau of Fire Protection or Bureau of Internal Revenue, para nga magproseso o sa mga compliance sa ila sining nga mga igabaydan nga mga buwis. Just with internet kag sa katon sining nga mga gadgets o sara nga ma-access na ang mga serbisyo nga kinahanglan sang una padulungan pa sa mga opisina, saving time, money, and effort. Imagine subong mataas-taas pang presyo sang gasolina, hindi mo na iya kinahanglan magwa sa inyo sining nga puluyan. If you have the internet, if you have the gadget, na kinahanglan mo lang nga mag-open o kung mag-access ang portal para nga ma-check ang status kag ano pa bala ang mga balaydan na kinahanglan i-comply para hindi makabaton o sa anuman nga mga liabilities sa idalom sang aton nga layi. Alas 9:17 sa aga. Pasiplatan taman karon mga biyan ang labing ulihing medal tally sang palarong pambansa nga nagapadayon karon sa Agusan del Sur. Kahapon sa aton nga pag-check sa updates ng Department of Education, nalapawan ang mga biyan sa National Capital Region, ang Negros Island Region, nga sa unang adlaw sa palarong pambansa amo ang nagapanguna sa medal tally. As of the latest mga biyan, ang National Capital Region nga ginakabig defending champion sa tuigan nga palarong pambansa ang nagpanguna sa medal count. Samtang ang aton rehiyon
the Western Visayas region amo ang nagapakaduha mga biyana o sa siniyang nagapadayon nga aktibidad. But let's see kay ti kagabi pa atong nga datos kung may pagbag-o bala sa latest nga medal standing. Mga aton sini nga mga tagsa ka mga atleta coming from various regions kag various institution mga biyan. Alagating huwagid nga makapauli sa nga medalya, bronze, silver kag gold medals. Hindi lamang para sa ila sining pamilya, kundi para sa ila sining mga ginatiglawas nga mga komunidad, their schools, their municipalities or cities. Kag sa subong, they are representing the region. So bantayan mga biyan ha ang latest medal tally sa palarong pambansa 2026 nga nagparayon sa Gusan del Sur sa indigid lamang Madugay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:19 sa aga. Check naton ang lakat sang panahon mga biyan with Pag-asa Iloilo. Ano kadako ang posibilidad nga maging maulano ng aton sining Merkules o kung magapabilin bala nga mapaang ang panyempo subong adlaw, hibalo naton ina mga biyan sa Pag-asa Iloilo. At we have Ma'am Lenore Silvestre sa piyak nga linya para maghatag sa aton sang latest update from Pag-asa. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung aton latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Miyerkules, May 27, 2026. Southwesterly wind flow ay nag-aapekto sa may Palawan kag sa western section of Mindanao. Trough of tropical depression naman ay nag-aapekto sa nabilin nga bayan sang Mindanao. Ang bagyo nga ginamonitor natin outside sa sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate natin nga ang iya lokasyon ay may kalayon 1,230 km east of northeastern Mindanao. May maximum sustained winds in nga 55 km per hour near the center kag gastanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 10 km per hour. So, ang ini nga bagyo ay may posibilidad nga magasulod sa atin nga par on Thursday afternoon or evening. Kag paghahatagan natin siya once nga magsulod sa atin nga par sa local name nga si Domeng. And then, posible nga mag-reach niya ang typhoon category sa may Sabado. And then, manubo man ang tsansa nga mag-landfall siya sa atin nga pungsod. Diri naman sa Western Visayas, padayon kita mag-eksperyensya sa may init yung mapaang panyempo sa aga kag sa udto, kag may mga posibilidad lang sa mga isolated mga pag-ulan-ulan, pangalat kag panag-uog, labi na gid sa hapon kag kagabihon tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadalas ang makanay tubtob makasaran nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 34 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagid alas 5:26 kagid aga kag magatunod ini alas 6:08 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre. Madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, sa naghilapit nga pagsulod sa nga bagyong Domeng sa Philippine Area of Responsibility, maybe no ma'am, as early as now, ma-identify na bala nato ng mga posible lugar nga maapektuhan siyang sining pasulod nga bagyo? Well, once magsulod ni sir sa aton nga par ay posible niya pag-enhance ang southwesterly wind flow. So, ang western side gid sa ating nga pungsod ay posible maapektuhan sa mga pag-ulan-ulan, sir. Western side, that means pati kita diri sa Western Visayas might be affected, ma'am, sa mga pag-ulan nga ini. Yes, sir. Yes, sir. Possible by sa weekend, sir, mga inulanon kita, sir. I see. Ma'am, to be specific, may mga lugar na kita karon diri sa rehiyon nga posible gid nga maka-experience sa nga madamo nga pag-ulan or may ara na kita nga lugar nga as early as now subong adlaw sa Miyerkules ginaulan na?
Well, diri sa atin sir sa Western Visayas sir wala pa man kita may nakitaan sa mga significant gid mga pag-ulan-ulan sir base sa ating radar sir. I see. Pero ma'am, as to the typhoon signal warning, may ara na bala kita ma'am isang posible nga senaryo kati may mga kuturan kita nga nagbakasyon subong iya nga mayo that might possibly return sa iban nga mga area via sea travel sa maabot nga weekend. Well, sa sir, sa weekend dabi sir, posible na daan sir nga reach niya ang typhoon category sir. So posible ang aton nga dagat sir ay mangin moderate to rough sir. So posible nga mangin mabalod sir. And with that ma'am, no, posible man nga magpagwa sa nga typhoon signal number 1, 2 or so on that might affect the cancellation sa mga biyahe. Well, possible sir sa may eastern side sang ating nga pungsod kung sa diin malapit ang kung sa diin makapalapit ang bagyo sir. Pero wala man siya sir landfalling nga scenario sir ang ining bagyo. I see. Ma'am, as to scenario naman sa atong kadagatan for the guidance sa aton sinigang mangingisda, saan o ginapananaw nga mag-start ang epekto sa sining palapit nga bagyong Domeng sa aton sining kalauran? Well, possible sir sa weekend sir. Ayun. And lastly, ma'am, ang na-mention mo kayo na 42 degrees Celsius ang possible maximum heat index natong diri sa syudad sa Iloilo. Sa iba naman, ma'am, nga bahin sa Western Visayas, including ang La Carlota, pwede mo mahatag ang projected or forecasted maximum heat index? Yes sir, sa may Rojas City sir, posible magalapot sila or maka-experience sa 44 degrees Celsius. Mambusaw kag Dumangas ay posible makalabot sa 42 degrees Celsius kag ang sa La Granja, La Carlota, Negros Occidental ay posible makalabot or maka-experience sila sa 41 degrees Celsius nga heat index sir. Ayun, so danger category gid ang halos tanan no sa aton sining rehiyon except for La Carlota City sa Negros Occidental nga yara lang sa 41 degrees Celsius. Mamadamo gid salamat kag padayon. Welcome sir kag maayong aga sa inyo sa lawan. There you have it, mabiyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So ayun mga biyan, may ginabantayan karon nga bagyo outside the Philippine Area of Responsibility na posible magsulod either tomorrow evening o sa aton sining Philippine Area of Responsibility nga pagatawgon nga Domeng. And for guidance ang aton sining mga kulturan, according sa Pag-asa mga biyan, o posible nga magdala sa nga pag-ulan ang ining nga bagyo sa aton sining rehiyon or sa western portion sang pungsod Pilipinas. And that includes mga biyan sa aton sining isla sang Panay. Posible man nga maka-experience sa pag-ulan ang mga kultura naton sa probinsya naman sang Guimaras. By weekend, posible nga may maulanon gid ang aton sining panyempo. Dahil sa aton mga kulturan nga may mga naka-schedule nga mga trips o mga aktibidad sa mabot nga weekend, planuhon gid sa maayo. Kung daw feeling nyo, daw kabudlay ang pagpadudong sa mga isla if you are planning to have a island hopping. Kung may island hopping plans ka mo this weekend, might consider mga biyan nga i-reschedule ini o sa mga pion nga mas maayo ang panyempo. Gani, ubrahon gid nga habit ang pag-check mga biyan sa mga updates ang Pag-asa or the guidance ang inyo sining nga mga desisyon kung magapadulong ba na sa mga kabukiran, magapadulong o kung magatabok sa mga isla, or even ang iwat sa mga outdoor activities. Iti budlay nga magginasto ka ba na? Subong medyo puraot gid ang tanan o kanugon lang kung mapaparty kada karon outside of a reception or outside sang hall only to find out nga sa maabot iyang weekend no, grabe gali ang pagbubo sang ulan.
So bintaha gid ako naga-check kita sa aton sining pag-asa. Kaga from time to time no. Pamati sa radyo kung sa mga broadcast outlet para nga may giya kita sa aton sini nga mga buluhaton. Alas 9:28 sa aga. Sa report mga biyan sa pag-asa, magyara sa 48 ka lugar sa pungsod ang ginalauman nga magka-eksperyensya sa dalom sang Danger Heat Index category subong adlaw mga biyan. Kali sa aton nga mga kulturan, padayon gid nga mag-inom siya nga madamo nga tubig, enough para nga makalikaw kita sa dehydration. At the same time, pahuway-huway from time to time. Likawan ang tuman nga pagpatial sa init. Magsuksok sa mga komportable nga bayo para sa tion nga tamaan gid ka init ang padyempo, hindi man gilayon magalain ang aton sining pamatsyag. So ginalikawan gid ang pagpatial sa init, especially from 10 a.m. until 3 p.m. Kaya muli nga mga oras mga biyan ang tuman gid kapaang ang panyempo. Alas 9:29 sa aga sa aton nga pagpanumbalik. Istoryahan nato mga biyan ang nangin resulta sa National Demographic and Health Survey nga ginapatigayon sa Philippine Statistics Authority sa nagligad iya nga tuig. Ano bala ang mga resulta sini? Particularly sa fertility rate, child immunization, violence against women, kag ano ang mga reaksyon sa nanoy tuhay ng mga ahensya sa gobyerno kasunod sa ginpagwa nga resulta sang sining survey. Ini kag iban pa nga mga impormasyon aton nga patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Flora Diaz, and I'm from Manila. Miss Philippines!
Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:34 na sa aga. Sa gihapon nagpamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Mga biyan kahapon nadlaw naghiwat sang isa ka pagsinapol ang Philippine Statistics Authority. Kung sa diingin patpat nila mga biyan ang nangin resulta sa gidhiwat nga 2025 National Demographic and Health Survey kon NDHS sa rehiyon. Ang ining nasambit nga survey ginhiwat mga biyan sa Oktubre 13 tubtob Nobyembre 29 sa nagdigir nga tuig. Kag nagatuyo nga buligan ang mga policy makers kag program managers sa pagdisenyo sa mga programa kag estratehiya nga magapanami sang ikaayong lawas kag development sa mga Pilipino. Base sa resulta sang survey, ang Western Visayas ang may total fertility rate nga 1.9% sang tuig 2025. Ini ang mas malubo mga biyan sa 2% nga na-record sang nagligad nga 2022. Samtang nagagawa man sa mga survey nga 5 sa kada isa ka gatos o kung 5.2% sa mga babayi sa Western Visayas edad 15 tubtob 19 ang nagabusong sang tuig 2025. Magluwas diri ang rehiyon ang ginhingadlang ikasyam sa may pinakamataas nga teenage pregnancy sa bugos nga Pilipinas. Samtang sa maternal health mga biyan, 98.5% sang kababaihan ang nakaangkon sa antenatal care halin sa mga skilled provider nga ginalakipan sa mga doktor, nurse kag midwife. Sa bahin naman sa delivery, 96.7% ang nagbata sa bulig sa mga skilled provider, samtang 91.4% ang nakapacheck sa sulod sang una nga duha ka adlaw matapos ang ila pagbata. Samtang nagdangat naman sa 60.2% sa child immunization ang fully vaccinated nga mga kabataan santo sa gintalana nga national schedule. Sa bahin naman sa pagpang-abuso, nagdangat sa 18.3% sa kabainhan edad 15 tubtob 49 anyos ang naka-eksperyensya sang pagpang-abuso halin sa ilang mangin nangin bana o kon mga nangin intimate partner. Nagdubo naman sa 15.9% halin sa 18% sang 2022 ang nakaagi sang emotional violence. Samtang nagsaka sa 8.1% halin sa 6.7% sang 2022 ang nag-eksperyensya sang physical violence kag 3.1% halin sa 2.5% sang 2022 ang nagka-eksperyensya sang sexual violence.
Ang ining resulta mabiyan tuhoy sa pagpangabuso sa mga kababaihan ang ginhatagan sang reaksyon sang pinuno mabiyan sang Philippine National Police PRO6 Regional Women and Children Protection Desk with the person of Police Captain Mary Cris de la Cruz. Kung ano bala ang mga pagtiguha karon sa Philippine National Police, kag ano pa mga dapat obrahon o parang magnubo if not totally eliminate sang sining mga kaso sang pagpang-abuso sa mga kababaihan. Yari pamatian naton ang angin reaksyon ni Police Captain Mary Cris de la Cruz. So once again, good morning to all of us, to our distinguished guests, partners from government agencies, local government units, development organizations, civil society groups, members of the academy, media practitioners, and fellow advocates for the safe and healthy Filipino families. As the Chief of the Women and Children Protection Desk of the Philippine National Police, Police Regional Office 6, it is both my duty and solemn responsibility to speak before you today regarding the findings of the 2025 National Demographic and Health Survey, Western Visayas results, particularly on the continuing reality of violence against women. So behind every statistic is a human story, and behind every number is a life that deserves to be seen, heard, and protected. For our office, these are not just numbers. This represents the mothers, daughters, and our sisters we are sworn to serve and protect. The data reveals a critical reality. Among women aged 15 to 49 years who have had a husband or intimate partners, 18.3% have ever experienced any form of physical, sexual, or emotional violence. While we note some shifts, emotional violence decreased slightly from 18.0% in 2022 to 15.19% in 2025. We are deeply concerned that physical violence rose from 6.7% to 8.1%, and sexual violence increased from 2.5% to 3.1%. These are not mere statistics. These are cases that would have ended up in our desks, and many more than remain hidden. Today, our task is clear. We must understand these findings and, more importantly, turn them into stronger protection, stricter enforcement, and better support for every survivor. A nation that tolerates violence in its homes cannot claim to be just, progressive, or safe. Violence inside the home is never a private matter. It is a crime, a violation of human rights, and a threat to public safety and order, which PNP is mandated to uphold. From our perspective in the law enforcement, domestic violence is a threat not only to individuals, but to the peace and stability of our communities. When a home is not a safe place, the whole society loses its foundation. Violence does not stay behind closed doors. It affects our health, productivity, children's well-being, and eventually the safety of our streets and neighborhood. The 2025 NDHS findings give us a clear picture of the challenges we face here in Western Visayas and across the country. For emotional violence affecting 15% of women, humiliation, threats, psychological harm, this form of abuse leave deep, invisible wounds and is often the precursor of physical harm. Regionally, Western Visayas ranks among the highest at 15.9 alongside with the Caraga and the Bicol region. For physical violence, this is a serious concern, having increased to 8.1% in 2025. This acts as pushing or slapping, hitting or threatening with weapons. It is a clear violation of our laws. Western Visayas is among the region with the highest prevalence, together with the Bicol,
Davao, and Dumi-Mamaropa. For sexual violence, also rising to 3.1%, it involves forced acts or threats. This is a grave crime, and our region is among the top 3 highest, at 3.1% following the Caraga and the Bicol region. Low reporting is not a sign that violence does not exist. It is a warning that our support systems are not yet strong enough to reach those who need them most. Palagi ko nga sinasabi sa ating Women and Children Protection Desk na dapat ikatuwa natin pag tumataas yung cases natin. Bakit? Kasi pag merong nagre-report sa atin, ibig sabihin, alam na po nila ang kanilang mga karapatan at dapat willing tayong tulungan ang mga biktima ng different abuses. Hindi dapat natin ikalungkot na maraming nare-report na nare-rape or merong mga nagre-report ng violation ng RA 9262. So, as police officers, we know that many survivors remain silent due to fear, shame, economic dependence, or lack of trust in the system. So these numbers tell us that while we have lost and deaths in every station, barriers still remain. So I ask you to imagine a mother who hides her bruises so her children won't worry, a young woman who thinks abuse is normal because has nowhere else to go, children growing up thinking, shouting, or hitting is how families behave. So children who grow up in violence learn that it's acceptable to hurt others and to be hurt. We pass on dangerous legacy if we do not break this cycle. So for us in the PNP, domestic violence is not just about injury. It is about fear, silence, lost dignity, and lost opportunities. Too many victims feel the home, which should be the safest place, has become the most dangerous one. We also recognize that violence is rooted in the broader issues: poverty, unemployment, substance abuse, harmful norms, and lack of support. So we cannot solve problems with the same thinking that created them. Addressing violence requires more than laws. It needs a whole of government approach and whole of society approach. So the police cannot do this alone. We need you, our partners. So for our recommendations, based on these findings, from our experience on the ground, we present these 5 key recommendations aligned with our mandate and as our commitment to protect. First, to strengthen the prevention through education and community awareness. Prevention is always the cure. I know it is a cliche quotation, but it is still the best. So the high rates of emotional and physical abuse in our region tells us we must change our mindset. We need stronger educational programs in schools, our barangays and communities, teaching respect, healthy relationships, gender sensitivity, and the violence is a crime and never acceptable. Prevention starts with the changing our mindsets. When communities say no to violence, survivors feel safe to speak up. The PNP will continue to lead information campaign, but we need the support of our school, churches, local leaders to make these messages reach every home. We must specifically address emotional abuse, often overlooked as the rising cases of physical violence. Second, improve access to survivor-centered services and police response. With a 8.1% physical violence and 3.1% sexual violence in Western Visayas, we know many survivors still face barriers: distance, lack of transport, fear of retaliation, and a fear that police will not understand or will judge them. Survivors should never have to choose between enduring abuse and traveling for help. Support must be within our reach. That's why we have campaigned our Facebook pages and also our contact numbers so that we'll be at your phone, or anytime you can just call the Women and Child Protection Desk of the PNP. We commit to further strengthening our WCPD desk in every police station. We will ensure our personnel are trained not just in law,
but in handling cases with compassion, confidentiality, and sensitivity. But police response is only one part. We must work hand in hand with our local government units, social welfare agencies, and non-government organizations to ensure survivors have access to shelters, legal aid, medical and psychosocial support. Because asking for help should never be harder than staying in abusive situation. Third, enhance data-driven policing and governance. Here, a lot of data were shown earlier, and data is only useful if it leads to an action. When we use facts to decide, we stop guessing and start solving. The 2025 National NDHS clearly identifies Western Visayas as a high-risk region for emotional and sexual violence. This guides our deployment, our training priorities, and our operations. We will strengthen our case monitoring and reporting systems, ensuring every incident is recorded, tracked, and analyzed. We urge our local government to integrate these findings into their development plans, peace and order programs, and gender initiatives, and to remember that violence often increases during crisis, so protection must be part of disaster response too. Fourth, support economic empowerment as protection measure. From our experience, many survivors stay in abusive relationships because they have no means to support themselves and or of their children. Economic vulnerability is a major factor. So, as a first-hand experience in our office, a lot of women coming to our offices, enduring abuse just to make a living or mabuhay sila, na mag-relay pa rin sa mga husbands nila kahit na emotionally abuse sila. And also, in the part of police, no, madami pa rin na okay lang sa kanila na may ibang kinakasama na basta yung para sa anak nila, yung salary assignment ng para sa mga anak nila is andyan pa rin. So makikita natin na napakalaking factor pa rin ang economic vulnerability sa mga kababaihan na hindi sila makaalis sa mga abusive situation due to their children or hindi nila alam kung paano mabuhay on their own. Napatiyan mga biyan ang naging pakabahin sa naging payag ni Police Captain Mary Chris de la Cruz, ang pinuno mga biyan sa Police Regional Office 6 Regional Women and Children Protection Desk na sa iya sininga naging reaksyon kag paghatag sa pila ka mga suhestyon para mapapag-on ang kampanya kontra VAUC o kunang Violence Against Women and Their Children sa aton nga rehiyon. Sandig sa ginpagawa mga biyan nga resulta sa NDHS. Nagnubo mga biyan ang kaso sa emotional violence sa rehiyon from 18% sa 2022 nagdangat na lang ini sa 15.9% sa tuig 2025. Ang aton nga rehiyon ay nagapampito sa may pinakamataas nga kaso sa emotional violence. Nagapanguna diri ang Caraga with 21.8%. Samtang nagapangaduha ang Bicol with 21.2%. Sa bahin naman sa physical violence, nagasaka mga biyan ang kaso sa physical violence ang 2025 with 8.1% halin sa 6.7%. Ang aton nga rehiyon ang ika-apat sa may pinakamataas nga numero sa insidente sa physical violence sa nasambit iya nga tuig. Samtang sa sexual violence, 3.1% ang na-record sa aton nga rehiyon from 2.5% sa nagdigad nga 2022. Kagang aton nga rehiyon, ikatatlo sa may pinakamataas nga numero sa insidente sa sexual violence sa bugos nga Pilipinas. Gani bilang suhestyon sa posible nga pagtapna sa sining nga mga problema, padayon karon nga ginakampanya sa PNP Regional Office 6 ang pagpabaskog sa ila sining nga mga education and community awareness efforts
Pinaagi sa pagpadulong sa nanituhay ng mga barangay, kag subong man sa nanituhay ng mga bulutuan para mapaalinton sa mga kababaihan ang ilang mga kinamatarong batok sa mga pagpang-abuso. Isa man sa mga ginapakpak diri ang economic empowerment ukon ang pagpabaskog sa kapasidad sa mga kababaihan na maka-income sa ila sining nga pamaagi. Nagapati ang aton sining mga biktima na nagapadayon ng ining pagpang-abuso bangod sa kamatuoran nga wala sila sang palangitanan and they choose to sacrifice mabiyan ka mag-antos na lang no, sa papel sa ila sa mga abusador ng mga partner iti wala man sila sang ikasara nga buhion ang ila kaugalingon o kung buhion ang ila sining nga mga kabataan. So nagapati ang aton sining PRO6 mabiyan nga kinahanglan nga may ara sa mga opportunities o nga mabuligan ang aton sining nga mga kababaihan na maka-income bisan papaano agad nga sa tiun nga may pagpang-abuso hindi sila magduha-duha nga maghalin o kung mag-report sa mga otoridad o sa sining mga abusador nga mga asawa o kung abusador nga mga bana o kung ila sining mga intimate partner. Ina ang kabahin naman mabiyan sa mga patpat nga resulta sa 2025 NDHS sa Philippine Statistics Authority. Sa masunod na makiguranting kung antaman na mabiyan ng mabati sa inyo ang mga reaksyon sa Department of Health kag sa Commission on Population and Development o kung CPD o sa ila sining mga tagsa ka mga interventions kasunod sa ginpagwa nga resulta sang siniiya nga survey. For the meantime, wala kita sa oras nga nabilin sa aton nga pagpangalagad diri na ginamang ko tubatong edisyon sa mga adlaw sa Miyerkules, Mayo 27, 2026. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknika, Mr. Vermora Ventura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.